Kamusta mga idol? Welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video. Maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang definisyon ng massacre. Ito ay inilalarawan bilang isang gawain ng pagpatay sa maraming walang kalaban-laban na tao gamit ang malupit na paraan. Isang maskaradong nilalang na tinaguri ang Hulk, ang nagsasagawa ng massacre sa isang lihim na underground basement sa gitna ng kawalan. Walang awa niyang tinataga na parang karne ang tambak ng mga bangkay. Hinablat niya ang isang babae at inilagay ito sa mesa. Walang magawa ang kawawang babae habang nagmamakaawa, subalit patuloy pa rin niya itong sinaksak. Maya-maya, isang babae ang lumabas mula sa kulungan, napapalibutan ng mga patay na tao. Habang takot na naglalakad at nakikita ang mga nagkalat na bangkay sa paligid, biglang lumitaw si Hulk sa kanyang likod at agad siyang sinaksak. Pagkatapos ay nilaslas niya ang lalamunan nito, at nahulog ang kwintas ng kawawang babae. Makalipas ang 10 taon, isang lalaking nagngangalang Max, ang nag-hike sa kabundukan upang hanapin ang lihim na basement. Obsesyon ni Max ang mahanap ang misteryosong killer na si Hulk, dahil labis niya itong iniidolo. Matapos ang ilang oras na paglalakad sa kabundukan, nabigo siyang mahanap si Hulk, kaya bumalik siya sa kanyang bahay, kung saan niya ikinukulong ang nag-iisang nakaligtas sa massacre ni Hulk. Nakapako sa isang upuan ang babae habang pinapahirapan siya ni Max upang ibunyag niya ang lokasyon ni Hulk. Sinabi ng babae na dinala siya ni Hulk malapit sa lugar kung saan nakita ni Max ang maskara ni Hulk. Subalit hindi natagpuan ni Max si Hulk doon, kaya paulit-ulit niyang sinaksak ang kawawang babae hanggang sa tuluyan na itong kunin ni Lord. Samantala, ang author na si Tom ay nagsagawa ng book signing event tungkol sa kanyang librong pinamagatang Redwood Massacre. Tungkol ito sa kanyang investigasyon sa pagkawala ng kanyang anak na babae sa loob ng 10 taon. Naniniwala siyang maaaring si Hulk ang may kagagawan nito at ng pagkawala ng iba pang tao sa kanilang lugar, subalit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin siya ng matibay na ebidensya sa pag-iral ni Hulk. Ang tanging ebidensya niya ay ang testimonya ng nag-iisang nakaligtas sa massacre ni Hulk, subalit tumatanggi ang mga awtoridad na imbestigahan ito. Kaya naging obsesyon ni Max ang patunayan ng pag-iral ni Hulk at makapaghiganti rito, at dumalo siya sa book signing event. Ipinaalam ni Max kay Tom na kaya niyang dalhin si Tom sa lokasyon ni Hulk upang tuluyan ng mapatunayan ni Tom ang pag-iral nito, subalit hindi agad naniwala ang matanda na may lead si Max. Dahil hindi naniniwala ang matanda, isinama niya ito sa kanyang bahay at ipinakita niya kay Tom ang maskara ni Hulk na eksaktong tugma sa paglalarawan. Dahil dito, naniwala si Tom sa kanya at nagplano silang magtungo sa kabundukan upang hanapin ang basement. Matapos noon, nagtungo sila sa isa pang anak ni Tom na si Laura, na isang fighter. Pinag-usapan nila kung saan nila posibleng mahahanap si Hulk, at iminungkahi niyang maaaring makita nila si Hulk sa isang military base sa dulo ng kagubatan. Dahil iyon na lamang ang lugar na hindi pa nila napupuntahan, subalit nag-alinlangan si Laura na sumama dahil bawal pumasok sa lugar na iyon. Ngunit kinumbinsi siya ni Tom na magtiwala sa kanya. Sa huli, pumayag din siyang sumama. Kinagabihan, makikita si Max na gumagawa ng milagro sa isang bangkay ng babae. Ginagawa niya ito habang nakasuot ng maskara at pinipilit namang manood ang asawa ng patay na babae. Mukhang may saltik na talaga siya sa ulo at gusto niyang gayahin ang malulupit na gawain ni Hulk. Biglang nakatanggap si Max ng tawag mula kay Tom, na nagpapatunay na itutuloy nila ang biyahe kinabukasan ng umaga. Pagkatapos noon, nilaslas ni Max ang lalamunan ng lalaki dahil kailangan na niyang umalis. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng tatlo ang paghahike sa kabundukan. Habang nasa daan, sumama sa kanila ang eksperto sa baril nilang kaibigang si Gus, at ang kaibigan nito na si Jen. Interesado rin ang dalawa na tugisin si Hulk. Nagsisilbing tagapagtanggol ng grupo si Gus, kaya nagdala siya ng matataas na kalibre ng mga baril bilang proteksyon. Matapos noon, nakita ni Gus si Max bilang isang banta, kaya agad niya itong tinutukan ng baril. Subalit sinabi ni Tom na nagtitiwala siya kay Max, kaya pinayagan ni Gus si Max na sumama sa kanilang biyahe. Ngunit binalaan ni Gus si Max na babantayan niya ito. Pagkatapos noon ay ipinagpatuloy nila ang paghahike sa kabundukan. Nang gabing iyon, nagkampo ang grupo sa tabi ng mga puno upang magpahinga. Tinanong ni Laura si Max kung bakit gusto nitong sumama sa kanila. Sumagot si Max na nawawala ang kanyang kapatid ilang taon na ang nakalipas at gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol dito. Kinabukasan, ipinagpatuloy ng grupo ang paghahanap. Pagkaraan ng ilang sandali, natagpuan nila ang abandonadong military base. Ilegal ang pagpasok sa lugar na iyon, ngunit pumasok pa rin sila. Unang sinuri ni Gus ang lugar at wala siyang nakitang banta.
kaya sinabihan niya ang mga kasama na maaari na silang pumasok, subalit napagtanto ni Laura na nasa ilalim ng lupa ang military base. Pagkatapos ay hinanap nila ang pasukan at agad nila itong nakita. Unang pumasok si Laura, bumaba siya sa hagdan at nakakita ng isang pinto na may pulang ilaw. Binuksan niya ito at bumungad ang isang mahaba at nakakatakot na hallway. Naglakad siya rito pero biglang nagsara ang pinto at nakulong siya. Sumigaw siya para humingi ng tulong at dumating si Gus upang buksan ang pinto. Pagkatapos ay naglibot sila sa mga hallway. Umaasang makakahanap sila ng ebidensya sa ginawang massacre ni Hulk. Nakarating ang dalawa sa dulo ng hallway at nakakita sila ng malaking metal na pinto. Binuksan ito ni Gus at matapang silang pumasok. Nakakita sila ng mga garapon na may mababahong likido. Nakakita din sila ng mga organo ng tao na nakaimbak doon. Hinawakan iyon ni Gus at natuklasang naglalaman ito ng tarugo ng isang tao. Nagulat siya at aksidente niya itong nabitawan. Nang maglaon, ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa lugar, at nakakita sila ng tambak ng damit ng tao sa isa sa mga silid. Nakita ni Laura ang isang ID na pagmamay-ari ng isang nawawalang lalaking kilala niya. Sa kabilang banda, nakakita si Gus ng camera sa mesa. Binuksan niya ito at nakita ang litrato ng isang magkasintahan habang nakatago si Hulk sa likuran. Dahil doon ay nakumpirma nilang totoo si Hulk at siya ang responsable sa pagkawala ng mga tao sa kanilang lugar. Samantala, dumating si Tom at si Jen sa silid at iniulat na nawawala si Max. Sinabi ni Jen na kakaiba ang kilos ni Max, at bumalik si Laura sa hallway at natuklasang nakalock na ang pinto kaya nakulong sila sa loob. Agad inihanda ni Gus ang baril upang maprotektahan nila ang kanilang sarili mula sa posibleng panganib, at ipinaalam ni Laura kay Tom na nakalock ang harapang pinto. Sinabi ni Tom na kailangan nilang magpatuloy upang makahanap ng ibang daan. Samantala, pumasok si Max sa isang silid at tinawag si Hulk. Sinabi niyang may regalo siya para sa kanya. Pagkatapos noon ay inilabas niya ang maskara ni Hulk at inilagay ito sa bungo ng tao. Kinuha ni Hulk ang maskara at isinuot ito sa sarili, tanda ng pagkumpleto ng kanyang anyo. Matapos isuot ang maskara, nagtungo si Hulk sa isang lalaki upang takutin ang isa pang biktima na nakatali sa kama. Nanginginig sa takot ang biktima habang nakikita si Hulk na may hawak na lag-ari. Pagkatapos noon ay dahan-dahan niyang pinutol ang binti ng kawawang lalaki gamit ang lag-ari. Samantala, patuloy na naglalakad ang grupo upang maghanap ng ibang daan, at dumaan sila sa isang hallway na may mga silid kaya sinuri nila ang mga ito. Binuksan ni Gus ang isang pinto at bumungad ang mga bangkay na may suot na lab gown. Binuksan niya ang isa pang pinto subalit sa pagkakataong ito ay nakakita sila ng mga duguan bangkay na nakabitin. Habang sinuri ni Laura ang isang silid at nakakita ng mga duguan dokumento sa sahig. Dumating si Gus upang tingnan ang kabilang silid at nakakita ng isa pang putol-putol na bangkay, habang sinuri ni Laura at Tom ang mga dokumento. Lumilitaw sa mga dokumento na ang lugar ay isang lihim na experimental hospital. Pagkatapos ay nabunyag na ang misteryosong mamamatay tao na si Hulk ay posibleng produkto ng mga eksperimento. Nang maglaon, nag-usap sina Gus at Jen tungkol sa kanilang buhay, subalit biglang tinawag ni Laura si Gus kaya naiwan mag-isa si Jen. Maya-maya pa ay narinig niya si Max na tumatawag sa kanya. Sinundan niya ang boses at nakakita ng kalansay na may hawak na liham. Biglang lumitaw si Max sa likuran niya at agad siyang dinukot. Samantala, inayos ni Laura at Gus ang supply ng kuryente na nagbukas sa mga ilaw ng madilim na base. Pagkatapos ay nagplano silang maghanap ng communication room upang humingi ng tulong. Biglang lumitaw sa likod nila ang isang kakaibang babae na naglalakad sa mga hallway. Tinutukan siya ni Laura ng baril subalit mabilis itong umalis palayo. Hinabol siya ng dalawa subalit hindi nila ito nakita at naglaho ito ng walang bakas. Binuksan ni Laura ang isang kurtina at tumambad sa kanila ang isang nakabiting ulo. At napansin ni Gus ang isang lihim na pinto sa sahig. Binuksan nila ito at natagpuan nila ang natatakot na kakaibang babae sa loob. Samantala, makikita si Jen na nakagapos sa kadena. Gusto ni Max na siya ang maging unang alay para kay Hulk. Mukhang ginagawa iyon ni Max dahil sa labis na pagsamba kay Hulk. Pilit nagmamakaawa ang kawawang babae subalit iniwan siya ni Max na mag-isa kasama si Hulk. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Hulk at kinuha ang patalim. Pagkatapos ay paulit-ulit niya itong sinaksak sa tiyan. Sa kabilang banda, ini-interview ni Laura at Gus ang kakaibang babae. Ibinunyag niya na pinatay ni Hulk ang kanyang asawa matapos silang mag-camping. Binalaan sila ng babae na mamamatay sila doon. Kinausap ni Gus si Laura sa labas at sinabing hindi nila dapat pagkatiwalaan ang babae. Habang naglalakad sila pabalik sa silid, biglang nawala ang kakaibang babae. Sa laboratory room, tinitingnan pa rin ni Tom ang mga larawan at dumating doon si Max.
Kinausap siya ni Tom nang hindi alam na traidor ito. Ngumiti lamang si Max sa kanya at lumabas ng silid, at biglang namatay ang mga ilaw at binalot ng kadiliman ang lugar. Narinig ni Tom na paparating si Hulk kaya agad siyang nagtago. Bitbit ni Hulk ang walang buhay na katawan ni Jen. Inilagay niya ito sa mesa at sinimulang alisin ang mga laman loob nito mula sa katawan. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hilahin palabas ang mga laman loob. Inakala ni Tom na wala na si Hulk kaya tumakbo siya upang kunin ang kanyang shotgun. Pagkatapos ay nalaman niyang ang biktima ni Hulk ay ang kanilang kaibigan na si Jen. Kinuha ni Hulk ang kanyang palakol at narinig si Tom na gumagalaw sa paligid. Dahil sa takot ng matanda, hindi sinasadyang naiputok niya ang kanyang baril, dahilan upang habulin siya ni Hulk at agad na pinugutan ng ulo. Tumalsik ang dugo ng kawawang matanda mula sa kanyang leeg at bumagsak ang kanyang katawan sa sahig. Pagkatapos ay kinaladkad ni Hulk ang kanyang katawan habang sinisipa ang ulo nito na parang football. Samantala, narinig ni Laura ang putok ng baril ni Tom kaya hinanap niya ito. Nakaramdam siya ng galaw sa likod ng mga kurtina kaya paulit-ulit niya itong binaril. Binuksan niya ang kurtina at natuklasang mga putol-putol na bangkay pala ang nakabitin doon. Pagkatapos ay nakita niya ang kwintas ng kanyang kapatid na babae, na nagpapatunay na naging biktima ito ni Hulk. Naluha siya dahil matapos ang maraming taon ng paghahanap, nalaman na rin niya ang katotohanan sa pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kapatid, subalit biglang lumitaw si Max sa kanyang likuran. Paglingon niya, agad siyang pinalo ni Max gamit ang bat, at nawalan siya ng malay. Samantala, nakakita si Gus ng radio operator at sinubukang paganahin ito, subalit patuloy na pumapalya ang radyo. Sa kabilang banda, pinilit ni Max si Laura na panoorin si Hulk habang kinakaladkad nito ang bangkay ng kanyang ama. Pagkatapos ay paulit-ulit na tinaga ni Hulk ang bangkay ng kanyang ama sa harapan niya, at kumuha siya ng maliit na kutsilyo upang buksan ang katawan at hinayla palabas ang mga laman loob nito. Pagkaalis ng pangit sa silid, itinulak ni Max si Laura sa sahig, at tinutukan niya ito ng baril subalit tumanggi siyang barilin ito, dahil nag-iisip siya ng paraan kung paano niya tatapusin ang babae. Sinabi ni Max kay Laura kung paano pinutol-putol ni Hulk ang kanilang kaibigan na si Jen. Bilang tugon, kinutsa siya ni Laura at tinawag siyang siraulo. Ikinagalit ito ni Max kaya sinubukan niyang barilin siya gamit ang hawak nitong baril, subalit wala nang bala ang baril, kaya agad siyang sinipa ni Laura at walang awang binugbog ang baliw na lalaki. Nang bumagsak si Max sa sahig, walang tigil siyang sinuntok ni Laura sa mukha hanggang hindi na ito makagalaw. Pagkatapos ay iniwan siya upang hanapin si Gus. Biglang dumating ang kakaibang babae at ibinunyag ang sarili bilang pinuno ng eksperimento. Sinabi niyang nadismaya siya kay Max, dahil itinuturing niya itong susunod na subject ng eksperimento na gagawin sana siyang susunod na Hulk. Lumabas siya at pumasok si Hulk upang gawing susunod na biktima si Max. Sinabi ni Max na maganda ang gawain na iyon, at biglang ginamit ni Hulk ang kanyang mga kamay upang tanggalin ang ulo ni Max mula sa katawan nito. Nang maglaon, nanlaki ang mga mata ni Gus nang makita niya si Hulk na naglalakad habang hawak ang ulo ni Max. Labis siyang natakot, kaya kinuha niya ang kanyang baril at tumakbo upang maghanap ng labasan. Samantala, nagawang makatawag ni Laura gamit ang radyo, subalit binalaan lamang siya ng receiver na ilegal ang pagpasok niya sa lugar, at kinuha nila ang kanyang pangalan at tinapos ang tawag. Sa kabilang banda, patuloy na naglalakad si Gus sa paligid ng lugar, nang biglang nagsara ang pinto sa likuran niya kaya binaril niya ito, at patuloy siyang naglakad, bigla niyang natagpuan ang gutay-gutay na bangkay ni Jen. Labis itong ikinagalit ni Gus kaya malakas niyang sinabi kay Hulk na lumabas. Pagkatapos ay sinabi niyang huhulihin niya si Hulk, at nagpatuloy siya sa paghahanap at nakita ang baril ni Laura sa sahig. Nilagyan niya ito ng bala at tinawag si Laura. Narinig naman siya nito. Maya-maya pa ay nakasalubong niya si Hulk sa hallway. Ibinagsak ni Hulk ang kanyang palakol bilang hamon sa isang laban. Dahil hindi na makagalaw ang kawawang si Gus, kinuha ni Hulk ang kanyang palakol upang tapusin ang kanyang buhay. Sa kabutihang palad, dumating si Laura sa tamang oras. Pinagbabaril niya ang pangit hanggang sa bumagsak ito sa sahig at tuluyan ng kinuha ni Lord. Kinuha ni Laura ang palakol at pinugat ang ulo ni Hulk. Habang nakakaramdam sila ng ginhawa, isang agent ang dumating kasama ang isang sundalo ang pumasok. Tinanong ng agent kung nasaan ang iba. Sumagot si Laura na patay na ang lahat. Pagkatapos ay bigla silang binaril ng sundalo dahilan upang kunin ni Lord ang dalawa.
At dumating ang pinuno ng eksperimento at sinabihan ng agent na linisin ang ebidensya. Ipinaalam niya rito na ililipat nila ang eksperimento sa ibang lugar. Sa huli, kinuha ng baliw na babae ang eksperimento niyang maskara, at kinausap ito na parang sarili niyang anak, na nagpapahiwatig na malayo pa sa katapusan ang purge experiment. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video, mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Hanggang sa muli. Paalam.